Kumusta mga kaibigan? May bagong pag-uusapan na naman tayo ngayon. Pero bago nga yan, ay huwag nating kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi tayong ma-inform sa mga interesting basketball updates. Ang Dallas Mavericks superstar na si Luka Doncic ay pumayag na mag-sign sa landmark 5-year contract mga kaibigan sa halagang $207 million Supermax rookie extension. Ito ay kinumpirma ng ESPN. Itong si Doncic ay ang isa sa most accomplished player sa NBA history sa edad na 22 years old. At agad nga itong naging involved mga kaibigan patungo sa hinaharap na magiging mukha ng liga. Siya ang naging unang player na naging eligible para sa designated rookie max extension para pumirma dahil 2 beses nga itong binoto bilang naging first team All-NBA team. Ang deal na ito mga kaibigan ay kasama na nga rin dito ang player option mula sa huling taon. Ayon pa nga kay Doncic, ang araw na ito ay isang panaginip na natupad dahil ang paglaro ng basketball nga raw ay ang nagbigay sa kanya ng napakaraming kasiyahan at nagdulot nga raw ito sa kanya ng labis na kamanghamanghang bagay. Siya nga raw ay lubos na nagpakumbaba at excited nga itong manatili kasama ang Dallas Mavericks. Siya nga raw ay laging committed sa organisasyong ito at na-appreciate nga raw niya ang suporta ng mga fans. Maliban sa panibagong kontratang ito, masaya rin siyang i-announce mga kaibigan na pinataas pa nga raw niya ngayon ang kanyang effort para i-focus ang pag-expand sa Luka Doncic Foundation. Si Luka Doncic mga kaibigan ay naging youngest MVP sa EuroLeague history noong 2017-18 season na kung saan pinangunahan nga niya ang Real Madrid para sa titulo bago pa man ito pinili sa 3rd overall pick sa NBA draft. Bagaman, agad naman itong naitanging 4 lamang sa player sa NBA history ang nagawa ang All-NBA first team ng maraming beses bago pa man ang kanilang 23rd birthday. Sa kabilang banda naman mga kaibigan, ang $62 million contract nitong ni Spencer Dinwiddie kasama ang Washington Wizards ay kasama na nga rin dito mga kaibigan ang mga iilang fascinating bonuses. At kabilang sa mga bonuses na ito ay ang $1 bonus kung sakaling sila ay manalo ng NBA title. Ito ay ayon kay Michael Scotto ng Hope Hype at Bobby Mark ng ESPN. Ayon sa source mga kaibigan, ang kontratang ito ay kasunod na rin ang mga iilang bonuses na kung saan ay magkakaroon nga itong si Dinwiddie ng $1.5 million kung sakaling siya ay makakapaglaro ng 50 plus games, $571,000 kung sakaling ang team ay magawa ang Eastern Conference Finals, $400,000 naman kung sakaling ang team ay magawa ang NBA Finals at $100,000 naman kung sakaling ang team ay magawa ang second round sa playoff at $1 kung sakaling ang team ay mananalo ng titulo. Idinagdag rin ni Marks mga kaibigan na ang pangatlong taon sa deal na ito sa 2023-24 campaign ay nakagarantisado lamang ang $10 million. Makukuha nga niya ang full $18.8 million kung sakaling siya ay makakapaglaro ng at least 50 games sa paparating na 2021-22 season at 2022-23 seasons. Tila tanaw mga kaibigan na mas magiging focus pa itong si Dinwiddie na maabot ang threshold na ito kumpara sa manalo naman at maklaim ang extra dollar kung sakaling manalo man ito ng titulo. Gayon pa man mga kaibigan, kung sakaling makukuha niya ang $1 bonus na ito, tiyak naman na maraming mga malalaking kontrata ang naghihintay sa kanya. Habang ang Washington Wizards ngayon ay marami nang naging major changes sa offseason kasama ang mga panibagong players na sina Dinwiddie, Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope, Montrezl Harrell, Aaron Holiday at ang rookie na si Corey Kispert. At ang most notably mga kaibigan, ang pagkawala nitong ni Russell Westbrook. Marahil hindi nga sila matatawag na isang title contender team at ang magawa ang NBA playoffs sa susunod na season ay hindi rin basta-basta dahil mai-consider nga ngayon na ang kupo ng Brooklyn Nets at ang Milwaukee Bucks ay nananatili pa ring major title contenders. Ang Philadelphia 76ers, Atlanta Hawks at ang Boston Celtics ay malakas ring tignan mga kaibigan sa pagpasok next season. Habang ang Miami Heat naman ay nagkaroon ng big off season at naging banta na rin ngayon mula sa Eastern Conference
ang New York Knicks ay naidagdag rin nila itong si Kemba Walker at Evan Fournier habang na-retain nga nila ang kanilang mga core pieces. Ang Chicago Bulls ay nag-improve na nga rin ngayon at ang Indiana Pacers at ang Toronto Raptors ay mayroon pa ring sapat na talento, habang ang Charlotte Hornets ay magiging exciting na rin sa susunod na season dahil sa mga magagandang ipinakita nitong nila Melo Ball. Ang Washington Wizards na na-reach ang postseason sa pamamagitan sa play-in tournament noong huling season bago pa man sila na-eliminated sa 5 games laban sa Sixers sa first round, ay mahirap na talagang mag-guaranteed na ma-replicate ang path na iyon. Tunay na nabigyan nga nila itong si Bradley Beal ng better overall supporting cast, ngunit ang Eastern Conference ngayon ay nag-improve na nga sa kanilang paligid. Sa kabilang balita naman mga kaibigan, isa sa mga intrigang moves ng Lakers sa off-season na ito, sila ay nakakuha ng players na below sa kanilang market value. Kahit pa man noon sa panimula ng free agency, ang Lakers ay napag-sign nga nila ang parehong sina Austin Reeves at Joel Ayayi sa two-way deals matapos nga nilang tinanggihan ang chance sa mga kaibigan na ma-draft para lang sumapi sa Lakers. Sa free agency rin, itong si Kent Bazemore ay inireport na tinanggihan nga niya ang more money mula sa Golden State Warriors nang sa gayon ay makabalik yung ito sa Los Angeles Lakers, habang si Kendrick na naman ay sumunod sa player na ito na kung saan ay tinanggihan nga rin niya ang more money makapag-sign lamang sa taxpayer mid-level exception kasama ang Los Angeles Lakers. Matapos nga niyang ma-reach ang NBA Finals sa kanyang rookie season, ang Matic man mga kaibigan ang muntika ng may panalo ang titulo noong siya ay nakapaglaro sa isang role kasama ang Miami Heat. Itong si Nan mga kaibigan ay umaasang makukuha nga niya ang titulong ito kasama ang Los Angeles Lakers. Ang makapasok bilang restricted free agent kasama ang Miami Heat, itong si Nan mga kaibigan ay inaasahang makakatanggap ng kontrata ng 8 figures annually. Ayon kay John Hollinger ng The Athletic, ang projected contract nitong ni Nan mga kaibigan bago pa man ang off-season, ang player na ito ay makakatanggap ng $11,467,484 annually. Ngunit ang naging kahinatnan mga kaibigan, itong si Kendrick Nunn ay inireport na ang kanyang deal kasama ang Los Angeles Lakers ay nasa halagang $10.25 million sa loob ng 2 taon. Ibig sabihin, lampas pa sa kalahati mula sa kanyang projected contract ang kanyang nakuha. Ngunit ayon sa player na ito, hindi nga raw naging mahirap sa kanya na piliin ang magsakripisyo, natanggihan ang more money. Siya nga raw ang tao, siya nga raw ang klaseng tao na alam kung paano magsakripisyo para sa ikakabuti ng team. Alam na alam nga raw niya ang kanyang ginagawa mga kaibigan at willing nga raw siyang gawin ito. Hindi nga raw ito patungkol lamang sa kanyang sarili. Ito nga raw ay isang team sports at gusto nga raw niyang manalo. Sa uling balita naman mga kaibigan, itong si Carmelo Anthony ay nag-sign na nga kasama ang Los Angeles Lakers. At siya ang naging isa sa biggest storylines na naganap sa free agency sa off-season na ito. At hindi na nakakagulat mga kaibigan na itong si LeBron James ay tumulong na rin para makuha itong si Carmelo Anthony papunta sa Los Angeles Lakers, na kung saan isa nga ito sa naging malaking dahilan kaya itong si Carmelo Anthony ay pumayag sa deal kasama ang Lakers. Dahil ayon kay Anthony mga kaibigan, itong si LeBron James ay kailangan lamang ng 13 salita para makonvince nga ito na sumapi sa Hollywood, na kung saan sinabi nga nitong ni LeBron James na ito na nga raw ang panahon para tuparin ang mga bagay na ito at kinailangan nga raw nila ang serbisyo nitong ni Carmelo Anthony. Hindi lahat ng mga player sa NBA mga kaibigan ay makatanggap ng espesyal na treatment mula sa tinaguriang The King. Bukod rito, itong si Carmelo ay ang isa sa malapit na kaibigan nitong ni LeBron James. Ilang taon na ang nakalipas hanggang ngayon. Para naman kay Anthony mga kaibigan, ang lahat nga raw ng pangyayaring ito ay nasa tamang panahon. Maraming taon na nga raw na lagi na lang nilang tinatawanan ang patungkol sa pag-usapan ang mga bagay na ito. Ngunit ang panahon nga raw para sa kanila ngayon, sila na ay nasa parehong team. Itong si Carmelo Anthony mga kaibigan ay marahil matatawag man na hindi na nga ito naging dominant scorer tulad ng dati.
Ngunit gayon pa man, napatunayan niya pa rin na siya ay isang catch on fire sa kahit anumang oras. At ito ang eksaktong hinahanap nitong ni LeBron James at ng Los Angeles Lakers. Itong si Carmelo Anthony mga kaibigan ay marami nang iilang mga bagay na na-achieve mula sa kanyang buong career hanggang ngayon. At isang bagay na lamang ang siyang naging kulang. Ito nga ay ang championship ring. They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's gone.